So ang ritual po na gagawin na ito ay para po makatulong kay Rene. Hindi para gamitin siya sa kung ano-ano mang mga content, mga peking fundraising, kundi para ipatid ang kanyang mga mensahe mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Sensitibo ang mga magiging ritual, lahat kami nandito ay syempre protektado at bukal sa loob na pumunta at madali ang naimbitahan para maging saksi sa pagtulong sa isang binatang nasawi na gusto lamang mapabot ang mga mensahe sa kanyang mga naiwang magulang, kaibigan, pamilya. Ang ritual na ito ay gagampanan ng aming mahal at nag-iisang kuya, kilalang faith healer, ang tumayo at umaharap sa katotohanan ng mga patay at buhay na kumikilala sa nag-iisang Diyos na lumikha. Sa nag-iisang tribo, our tribal chief, the wish granter, Jesse Flores, Witchcraft. Salamat po. So, yun. Muna sa lahat, maraming salamat sa iyo, William. Thank you sa pagpunta. Carmina and Colleen. Itong lahat ng to, lahat ng mga batang to ay mga medallion owner ko. Mga kliyente ko po sila. So, sila po yung mga gustong ma-witness at nag-participate na inimbitahan ko din na tumulong sa akin dito. So, lahat po ng sasabihin ko ay ito po ay base sa sense ko bilang faith healer. At syempre, ibibigay ko yung mensahe na to sa inyong mga tao na ipaparating nyo sa kanyang magulang. Sana maging handa kayo. Dahil alam ko na po yung mga sasabihin ko sa inyo. Gusto ko lang iparamdam sa kanila. At syempre, yung mga huling lakad niya bago siya tuluyang napadpad sa kadagat-dagatan at siya tuluyang nasawi kasama ng isa pa. So, sa honor to ni Divine Batarbonia, Divine Adili, at nililiwanag ko lang sa inyo na hindi ko ginagambala ang espiritu niya. Anytime pwede siyang umakyat sa langit because peaceful and mapatunayan nyo na peaceful talaga siya na espiritu at gano'n kung anong klaseng ugali na bata ang meron si Rene. At yung mga sasabihin ko ay ang tanging makapag-confirm lang ang kanyang ina kung gaano kabait ang taong to. So lahat ng sasabihin ko dito may magagaling sa kanya. So simple lang yung ritual, wala kaming kandilang dala rito. No need for that. All we gotta do is close the lights. Bubugahan ko lang sila ng kanya-kanyang mga kandila ng kanya-kanyang usok gamit itong insenso ko na vape na improvise. And then yung mga makikita nila, sasabihin nila yun. At may isang hahawak ng camera para ipakita yung mga hindi ko papasanibin. Hindi naman kailangan ng ganun dito dahil peaceful naman siya na yung sasabihin ko ay galing sa kanya. Yung mangyayari sa ritual na to ay organically mangyayari lahat spiritually. So this is me, Jesse Flores Witchcraft, communicating and sending the message of Rene Batarbonia and prayers for Divine Adeli. So yun po, maraming salamat. Panoorin nyo hanggang dulo kasi nandun po sa dulo ng video na to yung mensahe ni Rene Batarbonia. So yun. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, pasamin ang karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintuloy sa tutso, idam mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Okay, pakit kayong lahat. Yes, amen. Devices, battles, battle. Good enough. Pikit. Ano nakikita niyo? Anong naramdaman niyo? Sir, tumatas bahid ko. Wala ulang ka. Ano nakikita mo? Masakit sa binte. William, ano nakikita na nararamdaman mo? Sumasakit po yung sa may upper ko. Pati din sa may braso. Sa braso, sa binti, lalamig ang paa. Okay.
In nome di Patris et Filii Spiritus Sancti. In nome di Patris Filii Spiritus Sancti. In nome di Patris Filii Spiritus Sancti. Pwede, nandito na ako. Ako yung nakausap ng nakaraan. At yung mensahe mo, itong mga kasama ko to ay nandito para hingi ako ng enerhiya. So, yung mga mensahe na gusto mo yung parating ay kabisado ko na lahat. Nandito silang lahat para ma-witness ang iyong presence. Nandito silang lahat para ma-witness ang iyong mga huling mensahe. Grabe sir sa balikat. Ang bigat. Oo. Nandito siya. Ako din, parang gusto ko ng sir just Tapos yung date, yung Ayan. Dito, tapos dito siya. yeah, pababa. Pababa, ano? Tapos yung mata ko, diba, gumaganon siya na parang, ang ano dito. Parang may, difficulty sa breathing. Oo, so, Hirap. oo, ganun. Hirap. Kasi parang nalulunod siya, diba? Diba lunod siya? Tapos parang may pinapakita siyang tumatakbo, hindi ko lang makita kung sino. But that's right. May tumatakbo nga. Hindi ko lang po makita yung mismong ano niya, basta tumatakbo ang dami. Sinadya niya yun. Sinadya niya lahat yun. So, okay. So, hello. I am Jesse Flores Witchcraft, Faith Healer. Yung ginawa namin kaninang ritual, yun yung standard. Hindi ko sila masyadong tinakot kasi wala naman nakakatakot sa espiritu ni Rene. At ang gusto ko lang ay ma-witness nila at maramdaman nila yung mga huling sandali ng mga naramdaman ni Rene. So, patunay para sa inyo rin na nakausap ko talaga siya. Alam ko na yung mga sasabihin ko. Dahil noon pa niya sinabi. Ngayon ko lang ilalabas. So, ito na. Sana maging handa kayo, ha. He doesn't want to pursue justice. That's the truth. Aware siya sa nangyayari sa pamilya niya ngayon. And napakabuti niya talagang anak at bata. Dahil according sa kanya ha, binapaan niya sa akin. Napakabigat itong mga sabihin ko pero kung ano man daw yung nangyari sa kanya ay ginusto niya. He went into that training and he was put to the test talaga. Ito lang din. I-appreciate the love of the people. Ang mensahe na to ay hindi lang para talaga sa pamilya niya, kundi para sa inyo mga sumusuporta sa kanya at mga biglang nagmahal sa kanya. Yung justice na pinaglalaban na ninyo sa kanya, pagtatanggol nyo sa kanya, mas na-appreciate niya yung pagmamahal na binibigay ninyo at suporta na binibigay sa pamilya niya. Doon lang okay na siya. So, in truthness na nagaling sa kanya, hindi galing sa akin, galing sa kanya, nabait na bata talaga ito. Wala siyang sinisi sa kanyang pagkamatay. Ginusto niya yung nangyari sa kanya. Kumbaga, he went to that training for his family and he never gave up. Yun nga lang, yung training na nangyari sa kanya is ikinamatay niya. Wala siyang sinisisi sa kanyang pagkamatay. Wala siyang galit kahit na kanino. Na-appreciate pa niya yung tulong ng tao na dahil sa nangyari sa kanya is hindi ko mabigkas o sabi yung lengguwahe niya sa Davao, sa lengguwahe niya, sa province language niya, pero sa Tagalog nagkaintindihan kami, of course. Yung justice na hinihingi natin ay he doesn't want to pursue that. He is peaceful and he is okay. Gusto lang niyang sa mga pamilya, sa pamilya niya parating na mahal niya sila. Natupad niya yung pangako niya. At yung mga blessings na meron ngayon yung pamilya niya, yun yung naging sacrifice niya para sa kanila.
And he knows from the start na ginusto niya talaga yung nangyari sa kanya. Wala siyang sinisisi. So, ayaw ni Rene ng hustisya. Now, how can I say that, guys? From the start na pinaglalaban ko siya, and then he came up to me. Sinabi niya na. Ayaw niya ng hustisya. Wala daw siyang sinisisi. But I saw it all. I saw it all na sense ko. Ito, sa akin na to, perspective na to. The original plan is to intimidate him, cripple him for life. So, totoo yung mga... Para sa akin lang, ito na sense ko lang bilang paytealer, o mga hula. O, syempre, huwag yung... Diba? Wala akong binabanggit na pangalan. Lagi kong sinasabi, wala akong sinasabing dinedirekta. Wala akong pinagbibintangan, wala akong binabanggit na pangalan. Proven, guilty until proven nga, diba? So, yun. So, hindi naman to false information. Ito naman marami rin namang mga nagko-cover. Wala akong binabanggit na universidad, wala akong binabanggit na pangalan. Pero ito ang nasense ko. Intention talaga siyang saktan. And to cripple him, to hurt him, na hindi na siya makapaglaro at bumalik na lang siya sa pinanggalingan niya. That's the plan. Na siya mismo ang sumuko. Na siya mismo yung sumuko. Not to kill him. Not to kill him. Pero ang nagkamali, he died. So, yung sinasabi nilang homicide na planado nga, na ngayon binabawi na nila kung sino-sino na pinagbibintangan nila. So, di ba? For my perspective, na nag-aral din naman ako ng law kahit paano, nag-criminology ako, that's involuntary manslaughter. Hindi ginusto pero minamatay, someone should be held accountable. And yun nga, may dapat pong managot. So yun yung nasense ko, na he was really beaten. Kung ano man nangyari sa kanya, na ginawa niya ng team building or training nung time na yun, na para silang may sacred ritual nga. Letter H, yung word na yun, which is hazing. Sabi nila yung mga until ng final test niya na yun. So, in-intimidate talaga siya. And he knows that. Alam niya yun. And Rene, ang motivation ni Rene ay pamilya niya. Hindi susuko to. Talagang ikakamatay niya yun. And yun nga yung nangyari. Sinubok niya yung pagmamahal niya. And now, na he died, he came up to me. You came up to me na saying na yun, na ganun siyang mapagmahal talaga na tao. Wala siyang wala siyang pinagbintangan, wala siyang sinisi. Na gusto niyang mabuhay ang pamilya niya ng okay naman na kayo eh. Huwag na kayo mabuhay ng masama, na may galit or ganun. Na yun yung mensahe na rin na pinag-isipan ko ng mabuti. Kaya humugot ako ng suporta at presence sa kanila para masabi ko to. Na may kasama ako sa kwarto na to, na yun yung mensahe ni Rene sa inyong lahat. Na-appreciate niya yung pagtulong niyo sa pamilya, na-appreciate niya yung mga pagbibigay, pero yun, dami niya nilang blessing ngayon, di ba? Wala nang i-reclam. Talagang nagampanan niya yung pagiging niya. You're a hero, Rene. So yun yung reason. At nandito po siya sa amin ngayon. Actually, nagsakitan lahat ng balikat namin. So, hinising kami lahat dito. That's the pero wala kami. Di ko alam kung napaganon talaga ako sa video kanina eh. Gusto ko na humiga, Sir Jess. Pero yun nga yung so yun. Yes. So yun yung mensahe niya rin sa pamilya niya. At ang makakapag-confirm na, kasi wala itong hinanakit. Kilalang ng magulang to na ito hindi mapagtanim ng galit. Hindi ito kaya nitong sumakay sa lahat ng asaran at bully. At ito ay napaka-rare na magalit niya. Hindi siya nagagalit talaga. Napaka-rare. Magagalit man siya, madidismaya, tahimik lang. And then after nun, okay na siya. Ganun po si Rene. So hanggang sa kamatayan, guys, dinala niya. Dinala niya lahat yun. At ngayon, wala siyang sinisisi. Tinuring niya pa rin mga kapatid, yung mga huling nakasama niya. Grabe. That's deep, man. Even I cannot hold to that candle. Pero that's one thing, Rene. That's your peace. Ayaw mo lang sarili mong hustisya. Pero kailangan niya na magulang mo.
Correct. at inaas ng magulang niya. Yes. Saka sir, ang daming nag-aantay ng para makuha niya yung justice. Yes. So, yun. Sana maintindihan mo rin na yung pinaglalaban namin ay para sa'yo at para sa pamilya mo. Simbolo ka ng lahat na hindi lang ang justice ay para lang sa mayaman. Correct. Yun yung naging simbolo mo rito. Na-appreciate namin na ikaw talaga ay ganyan ka, buting tao, kabusilak. But, you don't mind your own justice, but we do. And I am the one na who started this justice ritual na ginaya na lang ng iba, but tulong na rin yun, of course. Yun. So, ito yung mensahe po ni Rene Baturbonia. He doesn't care about his own justice. At maiiyak siguro ang magulang niya rito dahil ay kilalang kilala yan ng ano nila na hindi talaga siya mapagtanim ng galit. Alam niyo yung tipong impact na sa akin. Ang impact sa akin ni Rene pag nakakita ko, di ba mahilig ako sa sapatos? I look at one and grabe, bibili ako ng gantong sapatos samantalang yung isang yun, hindi na niya mabibili ng ganito. Hindi na lang ako bibili. Alam niyo yun, sa akin, parang may guilt trip na at least nakaipon ako. Mayroon akong mas magandang yun. Pero syempre, iba naman yun sa mga inyo, Medal Honor, could just do whatever you want. Blessing ko sa inyo yun. But yun nga, different story. Yun po si Rene Baturbonia. Hindi po siya mapagtanim. No wonder kung bakit meron siyang passage sa langit anytime he wants. He got 33 days to be with us sa living. Yun yung mensahe na gusto niya iparating sa inyong nagmamahal sa kanya ngayon. Nakitang-kita niya. Suportahan nyo lang yung pamilya niya. Huwag niyong kalimutan na baka magkaroon ng kasi na, yun nga, spirit na rin siya. Nakakita na rin siya ng future. Baka may mga pagkakamaling magawa ang magulang niya. Baka i-bash na rin. Alam niya, natakbo social media. Huwag niyong kakalimutan si Rene. Siya na lang iisipin niyo. Dahil ang pamilya niya ay hindi perfecto. Na maging simbolo siya ng lahat ng may pangarap at mabubuting bata. Mabuting magulang ang kanyang magulang. So, yun yung mensahe niya. Really a great guy. He deserved all of the fame, the blessing, and of course, Rene, wag mo ipagkait yung justice sa sarili mo. Yung sinyo, yung kanina. So, reason, bakit? So, Master, upon lahat ng sinabi mo kanina, may nagsasabi sa mga isipan namin na kaya niya pinaramdam sa amin yung mga naramdaman niya bago mangyari sa kanya yung kamatayan is para sabihin na wala kayong dapat sisihin. Ito yung pinagdaanan ko bago pa mangyari yun. So, hindi ako nanghihingi ng justice. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo yung mga nangyari sa akin bago ako mamatay. Just for you don't see any faces. Yeah. Sa inyo, anong ano nyo doon? Ang parang sinasabi niya na lahat ng tao, ito yung tanong, pati yung nanay ko. Kung Ano anong ba yung nangyari. totoong nangyari? Totoong Yes. nangyari. Naramdaman natin Naramdaman namin. na nangyari sa akin. Parang, ito yun. Ito yung paliwanag. Pero wala akong kailangan. Kaya wala tayong nakitang Oo. No. Masakit Wala lang siyang- talaga. Pero may sakit sa katawan. May sakit sa katawan. lalo especially sa social Tsaka yung media. intention niya, Master, hindi niya pinakita sa amin yung mga specific na tao. Yeah, wala. Kung sino yung ganito, ganyan. Oo. Pero may nakita akong mga dumadaan. Meron, yes. Pero hindi niya There's no pinapakita specific yung mismong image. tao. Wala naman. Pinapakita niya, oo, may dumaan, may ganitong nangyari. May mga narinig- nag-uusap. May nag-uusap Oo. ako, narinig. Pero mga merong ganito. identical na voice, alam ko. Mm. Na meron kayong voice na yun yung mainit sa social media eh. Nandun yung boses niya. He was at the scene, so yes. So yun yung realization ko nung nangyari kanina na kahit yung pinaramdam sa atin, hindi yung talagang sobrang bigat na bigat. Kasi parang gusto niya talaga sabihin na unawain nyo lang na ganito yung naramdaman ko bago ako mamatay. Oo. At the same time, hindi ganun kung kasi nga, tanggap niya. Tanggap Yes. niya na Kaya, parang it was nothing special, right? Diba yung pawatan natin sa... Kasi walang mabigat eh. He is peaceful. Ganun siya great. Ganun yung... Napaka-selfless niya. Tama. Even to his death, pinanindigan niya na yun na lang yung kapalit buhay na lang niya para gumanda ang buhay ng ano Family. there. But we need the justice. correct. We still need that. And we will pursue that. At yun nga. Dahil yung nanay niya, sir, lumalaban eh. Kaya nga. Gusto ng nanay niya ng justice. Opo. So, Yes. we need to fight Yes. for him. That's yun. Kaya kailangan ko ng support rin nyo at iparamdam sa tao na yung ginagawa ko hindi para sa views, hindi para sa content. Because I'm doing this justice ritual for the longest time and ito lang yung pinakatumatak sa akin. Hindi pa ako makaiyak pero magang mata ko. Kasi wala pang mapapaano eh. Alam niyo naman yung nangyayari sa kaso ngayon, sideways pa. Pero at least may mga nakakalam na talaga na
Yeah. Ito nangyari. Na, Daanan. he really did that. Na talagang meron ng senaryo. Meron talagang senaryo nangyari. At kahit na anong pagtakpan nila, he doesn't care. Alam natin lahat yung nangyari. So yun po yung nangyari, okay? Yung mga sakit na mga katawan nila, yun ba ay nakuha niyo sa dagat? Hindi. Hindi, sir. Kasi wala din Walang ako naririnig pinakita. na alon. Yeah. Ano. Wala. Walang drowning feeling. Yeah. May nakita lang akong ano siya, specific na place kung saan Okupadong, tas mga tao. and then one light. Mm-mm. Kaya kayo, Sabi ko kanina, inisip ko kanina, may ilaw. ano yung pinadala ko sa inyo? Ano yung Panyo. Panyo. Sige, suot nyo ngayon. I-try nyo ilagay. Kasi nalagay ka na lang. Ganyan din, ganyan lang. Tapos imagine mo may panyo ka. Ganyan ka lang. Sige. Kaya ganyan lang. Just close my eyes Imagine, na. close my eyes. Kung may panyo ka, hawakan mo yung ano mo. Yung, Okay. yan, pati ikaw. Yan yung mga nangyari sa kanya. And then after that, initiation rites. Nakapiring ang mata, hazing. Okay. Tanggalin niya na. That's it. Totoo. Kaya kayo pinagdala ng panyo. Mm-mm. Kasi ganun yung ritual rites na ginawa. Hindi niya alam kung sino sumuntok sa kanya. Hindi. Pero lahat yun nag-participate. Ganun ang hazing na ano eh. Pero wala tayong binabanggit na pangalan. Wala tayong inaakusahan. Diba? Wala tayong inaakusahan. So, safe tayo lahat. Wala tayong inaakusahan. So, feel free. Freedom to speech yan. Yan. Yun doon sa reason kung ba't ako hindi lang Naramdaman mo, sir. Kasi habang nakapikit ako kanina, unti-unti siyang biglang nagliwanag. Sa gitna. Tapos, Yes. Ang naisip ko kanina, sabi ko, nadidilat ka ba yung mata ko pero alam ko nakapikit ako. Sabi ko, Yun nga yun. tapos sabi mo na yung sa Sa usap lasahan yung Yun. anong Dila, panlasa ng dila ah. mo. Iba na yung nangyayari, gumanan gano'n na yung Mm. That's it. Yun na yun. so yun ang ano talaga. Dugo na yun ang ano niya. Bukod sa alat yun ang kasi mga ano nila, eh dugo yun ang ano niya. Nalalasahan niya yung dugo niya sa mukha. Meron siyang mga internal bleeding. Internal bleeding sa akin. So yun po ang nangyari kay Rene. Base lang sa aking hula. Hula lang po. Sobrang worse. Yes. Kaya rin fight for your justice. Kaya totoo yun. Kaya Hindi biro yung naramdaman. kaya nga. Kaya, Ang tanong na lang din, Master, sige. is, di ba, ayaw niya nga ng justice. Tayo gusto natin ng justice. Pasok, pasok. This is Barbie, medallion owner. Ano po? So, ayun, sige, upo ka. Upo ka. No problem. Sorry. Ito ka sa So, yun, kanina nga, Barbie. Sige, continue. Mga kasama kakahabol yan. Tanong ko lang po yun, Master, na since ayaw nga ni Rene ng justice, and then tayo ay nag-ask ng justice, i-grant niya ba sa atin yun na ituloy natin? Magandang tanong yan. Napakagandang tanong. So, there's a reason kung bakit I am just for speechcraft. I can make my own rules. Yes. So, nagawa ko niya yung ritual. Approve, syempre, approval man niya or wala. Yun. So, You will do your part. I will do my part para sa mama niya. At para sa mga taong mahihirap Correct. na gano'n ang ginagawa. At nangyayari sa lahat eh. Siya lang yung nagbukas ng case na yan, pero napakaraming nangyayaring ganyan. So, Rene Patorbonia, I rest you, I grant you a passage na just umakyat ka na. Ang tao ay mamahalin ng pamilya mo nang mangyari, but mananagot ang dapat managot. Hindi natin sila patutulugin, hindi natin sila Patatahimikin. patatahimikin. So, unahan na kayo, walang makukulong. But kung ano man yung mga mangyayari sa mga personal lives nila, eh, patawarin na lang ako ng Diyos. Yun na lang ako na lang yung gawing way niya. Kasi hindi pwede mag-continue itong ganito. There's a reason kung bakit si God ay nag-i-exist. There's a reason kung bakit the devil exists. So yun, nakakalungkot yung nangyari sa kanya. Tapos ganun yung mensahe niya na how can I tell that to the people na ganun yung gusto pala niya. And
we will still, nangangako ako sa inyo na makukuha ang hustisya. Makukuha ang hustisya. Lahat tayo may mga kanya-kanyang pinaglalaban ng hustisya. Yeah. Right? And, again, sa closing remarks namin, ay, masasabi ko lang po ay, wala kaming binabanggit na pangalan, wala kaming inaakusahan. Guilty until proven guilty. But, you will never sleep, and you will never be the same. You will never find peace or peace. So again, I am just Flores Witchcraft at ito po yung mensahe ni Rene Bator Bonilla. Ayun. So abangan po natin yung mga magiging resulta ng mga kaso niya na sideways na. Dahil kung sino-sino na mga pinagkakasuhan nila na wala naman doon sa scene. Wala naman sila doon sa ganun talaga yung kasi yun nga mayaman. Huwag nyo na ipagkait sa akin to ha. So kitang-kita naman na labanan dito, patagisan kung sino magaling faith healer kasi ito na yung labanan ng pera. Correct. Kasi ba nga sabi nila, kung hindi nga talaga makakaya ng justice o labanan ng pera, dapat dyan spiritual na yan. Ritual na yan, ulam na yung ganyan, di ba? O yung bibitaw ko ng salita para-parangin na to, di ba? Yun. So, let's see kung ano yung pagkakalob sa atin ng Panginoon. At Rene Bator Bonilla, ang message namin sa iyo ay Kahit saglit lang. Fight for your justice. Justice. Fight for your justice kasi mag-reflect yan sa ating lahat na Yes. dapat ang justice is hindi lang sa mayaman. Tama. Dapat is justice para kahit sa mga may hirap na tao is deserve makakuha ng hustisya. Ayun. so, yun. Maraming salamat. Yung gusto nila iparating ay rest in peace and take care of the family. Yan. So, yun. Sana po mapanood to ng pamilya niya. Maraming salamat po. Makakamit po ang hustisya. Makakamit ang hustisya. Thank you po. So, with a big help nga pala, a message, final remarks para sa family ni Rene, especially sa kanyang mom na close niya, and then sa father niya, of course sa mga kapatid niya na maliliit. Ito yung mensahe sa inyo ni Rene Bator Bonilla. And kilala nyo naman ako na lahat nga halos alam ko na. At ito naman, time to show off my clients. So sige, ano yung naramdaman mo na gusto niya ipano? Ikaw magsabi. Sa pagpaparamdam niya sa akin kanina habang may ginagawa tayong ritual. Hindi ko lang po may direct master, pero alam ko na sinabi niya na sa'yo. Yes, oo. May gusto siyang ipasabi about sa parents niya. Especially sa health nila. May ganong sinasabi siya kanina. Sa mom niya yun, Oo. actually. Parang sinasabi niya po na Take care. pasabi po sa inyo na manggagaling po mismo Mo kay Rene. Oo. Yun nga. Kay Rene. Ito galing kay Rene. O nga pala. Oh, very good ka. Yun nga. Bukod dun sa keychains na he likes, and he likes top toys, at ang kanyang guilty pleasure na pagkain ay kanton at yung toyo, which is sa mga ganung bagay, masaya na siya. Ito pa yung patunay na talaga nakausap nga si Rene Bator Bonilla about sa health ng kanyang mom. Good, very good. Health ng kanyang mom, totally forgot that. Very good. Yun, sa health ng mom niya. And then yung sa papa niya na miss din niya yung papa niya na na kengkoy. Kasi mama niya palangiti pero seryosong tao mama niya. Yung tatay niya yun, kengkoy yun. Yun yung nakuha yung pagiging niya sa mga kapatid niya na binubuli-buli. Kasi malakas mga asar si Rene. Kaya ako nasabi na bully siya kasi yung mga kapatid niya, siya mga kalaro niya, binubuli-buli. Diba meron nga siya yung parang siya, ginagantihan niya, ganyan. Friendly, ganun po si Rene. And, mensahe niya talaga personally sa magulang is, he's okay, mahal niya kayo, namimiss niya yung pinapagalitan niyo siya, kasi the more na pagalitan niyo siya, yun yung nagiging motivate niya. Namimiss niya lahat yan, yung mga yakap, mas naaalala niyo yung mga bad times ninyo, nagiging motivation niya, na ilalagay niya sa positive memories. Ganun po siya kabait. Hindi kayo nagkulang. It's untimely yung death niya. Then yun nga yung sa kay Mama Rovelyn, pinaparating po ng anak ninyo na yung sa health yung araw na dating kayong nagtitake ng maintenance. Take care of yourself. Just simple as that. Take care of yourself.
yung pagdadasal sa kanya, na-appreciate niya lahat yun. And he is free to go. He's always be there. Mahal na mahal niya kayo. He can go to the heavens with God with no hatred or regret at all. So, ganun yung siyang pinalaki at yun yung pinaparamdam niya sa amin dito. Hindi niya kami binigyan ng hard times or mabigat na pakiramdam. All he wanted to do is to be known na he is okay, he is free, and he is acknowledged. That's all he ever wanted. Ngayon nakikilala na siya. And kung yung buhay niya yung kapalit sa ikakaganda ng buhay ng pamilya niya, go siya dun. And that's sad. And it's very, very beautiful but sad. Pero yun nga, sana po mapanood nyo ito. At ako ay konting-konti na lang talagang tutulo na yung luha. Pinipigilan ko lang kasi antayin ko pa yung mga result. But ito nga po, ako ulit, Just Flores Witchcraft. Yun po yung mga mensahe ni Rene Paturbania. Okay.